Pinuna ng Office of the Ombudsman ang paulit-ulit na extension ng medical leave ni Senadora Loren Legarda, kaya tila may pagdududa silang may seryoso itong sakit. Dagdag pa sa duda nila ang sabay na paglabas ng bansa ni Legarda at ng anak na si Congressman Leandro Leviste na kapwa pinaimbestigahan para sa plunder. At nakatutok si Mark Salazar. Tila duda ang ombudsman na may seryosong sakit si Senator Loren Legarda kaya ito lumabas ng bansa. Kahit na mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagpatotoo sa sakit ng senadora. Kung talagang meron siyang serious illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend, no? And that is the only reason why the Office of the Ombudsman had to flag that type of pattern. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion. Matatanda ang unang nag-file ng medical leave si Legarda noong August 3 to 5 at kanya itong pina-extend kada linggo ng 3 beses hanggang sa September 2. Lumabas siya ng bansa matapos i-anunsyo ng ombudsman na iniimbestigahan nito si Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste para sa plunder. Kaugnay ito ng mga nakuhang prangkisa ni Leviste sa solar power generation mula sa Kongreso habang nakaupong senador ang ina. Hindi rin daw na-i-deliver ang mga proyekto kaya tinawag itong ghost electricity. Yung price po ng electricity tumaas dahil sa unfulfilled promises, no, ng franchise na yon. And a lot of the allocations for solar power was given to this company and yet hindi nila nagawa. Sana wag na muna kayong lumabas ng bansa. Sana po ay manatili muna kayo dito sa bansa para po medyo maliwanagan po tayo doon sa nangyari at maliwanagan din ang taong bayan sa katotohanan. Hinihinga namin ng reaksyon sina Legarda at Leviste. Sa parehong presscon, pinalagan din ng Office of the Ombudsman ang anilay naratibo ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na porket nag-recant na ang ilang testigo laban sa kanya na sina dating Marine Sergeant Orly Guteza at ilang dating bodyguard ni Zaldico, gumuho na rin ang kaso laban sa kanya. Katunayan, ang recantation daw ay dagdag pang ebidensya laban kay Romualdez. Ang legal effect ho niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. Hindi siya nakabawas sa ebidensya ng investigators natin, kundi dagdag ho siya. Tapos marami po tayong kailangan tanungin tungkol doon sa recantation. Unang-una po dyan ay bakit biglang nagtago ang mga affiant nung nag-recant sila. Higit pa doon, may information pa tayo na nababayaran po yung mga tao na ito para mag-recant. Misleading ho kasi yung mga sinasabi po ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez. At yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yon dati ay nabura na. Hindi po ganun yon. May sagot din ng ombudsman sa pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte na lahat ng kanyang flood control project sa distrito ay kumpleto. Hindi raw porkit kumpleto ay malinis na. Matatanda ang sinabi ng ombudsman na tinitingnan nito ang Davao City na tinawag na epicenter ng flood control projects. There is such a thing as overspec. Meaning, yung specs po ng project ay masyadong mataas at yung na-deliver lang ay ganito lang. So, it could be complete on its face, but it's possible that those parts of the project na hindi kita are not seen right away are actually of quality. So may mga ganon, substandard pa din po. Tinanong din ng ombudsman kung bakit hindi pa rin kinakasuhan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayong pinangalanan siya ng star witness na si dating DPWH Undersecretary Bernardo. We do find him credible. And the statements that he has issued before are being used
as leads to point us in the right direction. We don't work that in the sense na meron kaming target tapos hahabulin namin ng ebidensya. Ang mauuna ho kasi talaga ang ebidensya. Inanunsyo rin ng Ombudsman ang ikinakasang kaso ng malversation through falsification of public documents laban sa mag-amang dating congressmen sa Surigao del Norte na sina Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II. Lumalabas kasi sa investigasyon na ang mag-amang congressman ang may-ari ng construction company na nakakuha ng 80 million peso road project sa Surigao. Inireport din na complete kahit hindi. Investigators also documented 457 million pesos in loans between the former legislators and Bumetrix, supporting the conclusion that both held direct pecuniary interest in the contract. Hinihinga namin ang reaksyon ng mag-ama. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Sagot naman ni dating Surigao del Norte Congressman Francisco Bingo Matugas II, wala pa siyang natatanggap na reklamo mula sa Office of the Ombudsman kaugnay sa ikinakasang kasong malversation through falsification of public documents laban sa kanya at amang si Lalo Matugas. Pero depensa niya, ang pagrekomenda ng isang kaso ay hindi nangangahulugang guilt. Sabi niya, nararapat pa itong dumaan sa proseso kung saan binibigyan ng oportunidad sumagot ang respondent. Giit niya, sasagutin niya ang aligasyon sa tamang pamamaraan at tamang forum at magsusumite ng kompletong mga dokumento.